So mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 1, 2025, araw ng Huwebes. Happy New Year po sa ating lahat. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 2 verse 16 hanggang 21. Papuri sa iyo, Panginoon. At nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay bagong taon at ngayon din po ay ang tinatawag nating Solemnity of Mary, the Mother of God. Sinasabi nating Mother of God dahil si Jesus ay Diyos at si Jesus ay anak ni Maria. Kaya tinatawag nating Mary is the Mother of God. At nabanggit nga ni Father noong nagsimba kami na nung unang yung nanay at yung anak ay nagle-let go kapag pinutol na yung umbilical cord o yung pusod, yung nagko-connect sa kanilang dalawa. Pero kahit pinutol man yon yung umbilical cord na yon, meron pa rin connection yung mother tsaka son. Meron pa rin silang wireless connection. Kaya nga sabi niya ng pabiro, noong unang panahon ay meron ng wireless connection. Hindi lang ngayon na-imbento ang wireless connection. At ang naisip ko po dito ay katulad nung 2025 ay yung pagputol ng umbilical cord ay parang pinutol mo na rin yung 2025 at pumunta ngayon tayo sa 2026. At ang 2025, ito yung mga past natin at ang 2026 ay ang ating present. At magandang pagnilayan natin kung ano yung mga past natin. Pero hindi ito yung nagde-define sa sarili natin o kaya ang magiging landas natin. Ang past ay magandang pagkuhanan ng mga aral o kaya mga leksyon sa mga experiences, sa mga pagsubok na dinaanan natin para mapagbuti natin yung 2026. At tamang-tama dito din sa mga sa nabasa natin ay mga pastol ang bumisita sa ating Panginoon. Parang katulad ng bagong taon, napakarami nating nagdiriwang, iba't ibang klaseng tao. At sa tingin ko, itong mga pastol na to ay nasa iba't ibang nagre-represent din sa atin ng iba't ibang tao. Lalong-lalo na yung mga mahihirap. Mahihirap in the sense na mahirap tayo na nananabik tayo sa Panginoon. Kaya masasabi nating mahirap tayo dahil gusto nating mapunan ang ating mga minimithi na makapiling natin ang ating Diyos. Kaya magandang panimula ng ating
bagong taon ay ang Diyos ang ating isipin, siya ang ating ilagay sa ating ah, buhay, lalo na sa ating buhay pamilya, dahil siya yung magbubuklod sa atin para maging matatag ang ating pagsasamahan bilang mag-asawa, bilang mag-anak. At dito sinasabi na ang Panginoong Hesus ay pinanganak sa sabsaban. Ang sabsaban ay kung saan kumakain ang mga hayop. At itong mga hayop ay nire-represent din tayo nito. Parang ang Panginoong Diyos ay ang Panginoong Jesus dahil siya ay Diyos, tayo ay parang hindi niya ka-level. Kaya yung Panginoon ay ipinanganak sa sabsaban at ang mga hayop ay hindi niya ka-level. At darating ang araw at na tayo ay kakain doon sa sabsaban at ang ating pagkain araw-araw ay ang ating Panginoong Jesus. Yan ang ating tinatanggap na Eucharistia sa tuwing tayo ay dadalo ng banal na misa. Kaya magandang pagnilay-nilayan natin na yung Holy Eucharist o Sacrament of the Mass or Sacrament of the Holy Eucharist, na dito pa lang makikita natin na ito na kaagad ang layunin o misyon ng ating Panginoon, na ibahagi ang kanyang katawan para sa ating kaligtasan papunta sa kanyang kaharian. Yun naman po mga kapatid, maraming salamat sa pakikinig. Happy New Year ulit at pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.